Hindi nagising si Lia Marquez dahil sa alarm. Nagising siya dahil sa kaluskos ng bubong. Tila may hinahalob na hangin ang ulan at bawat patak ay parang may dalong bigat na hindi kayang bitawan ng gabi. Madaling araw pa lang sa lumang quarter sa likod ng Arcelana Mansion, nakaupo na siya sa gilid ng banig, nakapulupot ang pumot sa balikat. Sa maliit na kahon na nakapatong sa silyang yupi, may laman na 2 sobre. Isa para sa bayad sa renta, isa para sa padala kay Nanay Norma. At sa ilalim ng mga sobre, nakatupi ang resibong matagal na niyang kinikimkim. Utang na hindi niya naman ginawa, pero siya ang nagbabayad. Mabigat na naman ba, Lia? Mahinang tanong ni Manang Cora mula sa pintuan. Ang amoy ng kape at sinangag ay sumunod sa boses niya, parang paalala na kahit paano, may umaga pa rin sa mundo. Napasulyap si Lia. Hindi po, sanay na, sagot niya, pero halata sa paos na boses na hindi iyon totoo. Lumapit si Manang Cora, dala ang maliit na tasa. Inumin mo muna yan, bago ka sumugod sa araw. Ang araw sa bahay na to, hindi yan marunong maghintay. Napangiti si Lian ng kaunti, hindi dahil masaya, kundi dahil may isang taong hindi nagtatakang buhay pa siya. Salamat po. Sa mansyon ng mga Arcelana, lahat may ritmo. Ang mga nakatira sa itaas, parang relo ang oras, dapat eksakto. Ang mga nagtatrabaho sa ibaba, parang walis, dapat tahimik, mabilis at hindi nakikita. Paglabas niya sa quarters, humampas ang malamig na hangin, dala ang amoy ng basang lupa at mga tanim sa malayo. Nakalinya ang mga ilaw sa hardin, mahihinang dilaw na parang mata ng mga nakabantay. Sa kabilang dulo, lumulutang ang malaking bahay. Matandang estruktura na pinilit gawing moderno, pero may mga sulok pa ring hindi maalis ang lumang lungkot. Sa may likod ng kusina, naroroon si Kuya Tom, ang driver. Nakaupo siya sa maliit na bangko, nagbabalot ng kapote sa upuan ng van, parang nagtatago ng pagod sa pagtatrabaho. "Oh, Lia," bati niya, sabay tanggo. "Maulan, dobleng ingat sa hagdan, makinis yan." "Oo nga po, Kuya Tom, nakatsinelas lang po ako." Tumawa siya ng kaunti, pero lumamig din agad ang ngiti niya. "Sana hindi baha mamaya sa gate." "Hindi yan, malakas yung drainage dito. Kung hindi sinasara ni Alonso yung dulo," bulong ni Kuya Tom. Saka agad ng iba ng tono. "Ay, wala akong sinabi ah." Hindi na bago kay Lia ang pangalan. Ang Alonso Arcelana, kapatid ng amo, ang hindi kailangan ng bagyo para magdulot ng takot. Kaya niyang maging bagyo kahit tirik ang araw. Pagpasok niya sa kusina, naroroon si Yanyan, ang hardinero. Basa ang buhok, may hawak na maliit na timba. "Ate Lia," bulong niya, "may mga bata sa likod ng bodega. Yung anak ni Ate Nena at yung 2 pa, gutom na gutom." Kumirot ang dibdib ni Lia. Ang lugar ng bodega ng pananim sa likod ay lugar na bihirang puntahan ng mga taga-itaas. Doon nagtutulungan ng mga trabahador. Doon din minsan tumatakas ang mga batang hindi maipaliwanag kung bakit tila mas mabigat ang buhay sa murang edad. "May tira pa ba tayo sa pandesal?" tanong ni Lia mabilis na tumingin kay Manang Cora. May saglit na katahimikan. Alam ni Lia ang ibig sabihin nun. Bawal ang tira kapag may bantay ang patakaran. Pero si Manang Cora, patagal nang natutong pumili kung alin ang batas ng tao at alin ang batas ng konsensya. "Meron," sagot niya. Mabigat ang tingin pero mahinam ang boses. "Pero bilisan mo, hindi pa nagigising ang mga yun sa itaas, pero may mga matang gising na lagi." Kumuha si Lia ng 2 supot, nilagyan ng pandesal at kunting ginisang sardinas. Isiniksik niya sa bulsa ang isang maliit na bote ng tubig. Sa bawat kilos niya, parang sanay na sanay siya sa lihim, hindi dahil masama siya, kundi sa mundo nila, ang kabutihan minsan ay kailangang itago para hindi maparusahan. Lumabas siya sa likod, sa gilid ng bodega. May 3 bata roon, nakasilong sa lumang yero. Yung isa payat at may sipon, yung isa nakayakap sa sarili, yung bunso nakatulog na nakaupo. "Ate Lia!" mahina nilang sabi, parang natatakot din na baka bawal sila. Umupo si Lia sa tabi nila, inilabas ang supot. "Hati-hati tayo. Dahan-dahan lang ha, para hindi sumakit yan." "Ate, pwede po bang isama ko kay nanay yung isa?" tanong nung panganay, si Miko, anak ni Ate Nena na labandera sa quarters. "Oo, pero sabihin mo kay nanay, huwag masyadong halata."
Hinaplos ni Lia ang ulo nito. At mag-aral kayo ha, kahit mahirap. Ate, kayo po ba mag-aaral pa? Tanong naman ng isa, si Jessa, na may mga peklat sa tuhod. Natahimik si Lia. May pangarap siyang lumang-luma na, parang lumang t-shirt na pinaglumaan sa kakagamit. Maging nurse. Pero ang pangarap, kapag gutom ang bahay, nagiging luho. Hindi ko alam. Sagot niya ng totoo. Pero hindi ibig sabihin na hindi na pwede. Kaya nyo rin, kahit paunti-unti. Bago pa siya tumayo, narinig niya ang mahinang yabag sa likod. Napalingon siya at nakita si Gideon Arcelana mula sa malayo. Nakatayo sa may veranda, suot ang simpleng puting polo, walang payong, tila hindi iniinda ang ulan. Sandali lang yun, pero sapat na para mabuo ang larawan sa isip ni Lia, ang taong mayaman pero parang may kulang na hindi mabibili. Hindi sila nag-usap, hindi siya tinawag, pero may titig na parang dumaan lang saglit, hindi manghuhusga, hindi rin mabait, kundi titig ng taong may iniisip na mas mabigat kaysa bagyo. Pagbalik niya sa loob, mabilis ang kilos niya. Nilinis ang mesa sa dining, pinunasan ng salamin sa may hagdan, inayos ang mga bulaklak sa vase. Parang walang nangyari sa likod ng bodega. Nang mag-alas 7, tumunog ang takong sa sahig. Dumating si Charmaine Lontok, mabango, maayos ang buhok, parang hindi nababasa ang mundo. Kasunod si Daisy Puno, ang alalay niyang laging nakataas ang kilay sa mga kasambahay. Ay Lia, tawag ni Charmaine na may ngiting may patalim. Ikaw pala yung bagong paborito ng kusina, ang sipag mo daw. Hindi sumagot si Lia ng diretso. May iuutos po ba kayo, ma'am? Wala, gusto ko lang makilala ka. Lumapit si Charmaine, tinitigan siya mula ulo hanggang paa, na parang tinitimbang ang halaga ng tao sa lumang niyang uniforme. Ang baba ng ulo mo, parang sanay na sanay. Sumingit si Daisy, halakhak na may panghamak. Ganun po palaga ma'am, may mga taong hanggang dyan lang. Kumunot ang noon ni Lia, pero pinigilan niya ang sagot. Sa bahay na to, ang sagot ng katulong ay laging may kapalit. Sa may dulo ng sala, bumukas ang pintuan at lumabas si Gideon. Tahimik ang lakad niya, pero ang buong bahay parang umayos sa presensya niya. Hindi siya yung tipo na sumisigaw para sundin. Sapat na ang katahimikan niya para manahimik ang lahat. Good morning. Malamig niyang bati. Hindi nakatingin kanino man, pero ramdam ng lahat. Gideon, masiglang lapit ni Charmaine, parang artista harap ng kamera. I brought you your favorite imported croissants. Hindi tumingin si Gideon sa hawak niyang kahon. Thank you. Leave it on the table. Sandaling natigilan si Charmaine, pero ngumiti pa rin. Of course. Dumating naman si Alonzo Arcelana mula sa hagdan, nakasuit kahit umuulan, at may ngiting kayang magpasikip ng hangin. Kuya, meeting tayo mamaya ha. May investor na tatawag. Kailangan mong magpakitang tao. Hindi ka pwedeng laging ganito. Ganito, tanong ni Gideon, mababa ang boses. Parang multo, biro ni Alonzo, pero may kagat. Walang asawa, walang anak, walang direksyon. Sa salitang anak, parang may pumasok na lamig sa pagitan nila. Nakita iyon ni Lia, kahit hindi siya dapat tumingin. Nakita niya ang panga ni Gideon na bahagyang tumigas. Ang mata niyang kumurap ng mabagal, parang nagbibilang ng hininga para hindi sumabog. Alonzo, sabi ni Gideon, mahinahon pero matalim. Trabaho ang pag-usapan mo, hindi buhay ko. Buhay mo ang negosyo, kuya. Lumingon si Alonzo kay Lia, parang biglang naalala na may laruan siyang pwedeng ipitin. At yung mga kasambahay, dapat bantayan mo rin. Baka may mga kumukuha ng pagkain, lalo na kapag tag-ulan. Madaling magtago ang magnanakaw. Nanginig ang sikmura ni Lia. Parang biglang lumutang sa hangin ang pandesal at sardinas na ipinamigay niya. Ngunit bago pa siya makayuko, narinig niya ang boses ni Manang Cora sa kusina, may lakas na hindi pangkatulong. Wala pong nawawala dito, Sir Alonzo, sabi ni Manang Cora.
Kung meron man, ako ang unang makakaalam. Nilingon ni Alonzo si Manang Cora. Ngumisi. Talaga? Buti naman. At sa sandaling iyon, napatingin si Gideon kay Leah. Hindi para manisi, kundi parang may tanong na gustong lumabas pero hindi niya kayang bigkasin. Si Leah, sa kabila ng takot, ay tumayo ng mas tuwid. Hindi dahil matapang siya, kundi dahil pagod na siyang maging basahan ng mundo. Pagkatapos ng umaga, habang nagliligpit si Leah ng mga baso, napadaan si Gideon sa sala. Huminto siya saglit, tila magtatanong, pero nagbago ang isip. Leah, tawag niya sa wakas, maiksi. Sir? Mabilis siyang lumapit, nakayuko pa rin. Hindi siya tinignan ng matagal. Yung mga bulaklak, palitan mo mamaya, nalalanta na. Opo sir. Tumanggo si Gideon, saka umalis. Ngunit bago tuluyang magsara ang distansya, narinig ni Leah ang mahina niyang buntong hininga, parang lalaking mayaman sa pera pero kapos sa pahinga. Kinagabihan, mas lumakas pa ang ulan. Nagkandagulo sa paligid ng mansyon. May natugas sa hallway, may nabasa sa storage, may ilang ilaw na nagfi-flicker. Si Leah, kasama sina Yanyan at Kuya Tom, ay nagbitbit ng timba, nagpunas ng sahig at nag-ayos ng mga gamit na baka masira. Ang lakas nito, sabi ni Kuya Tom, napatingin sa bintana. Parang may dinadala ang langit. Oo, sagot ni Leah, hawak ang basahan. Parang may gustong ilabas. At nang halos maghating gabi na, habang ang lahat ay abala sa pagligtas ng bahay mula sa tubig, napansin ni Leah na bukas ang pinto sa dulo ng koridor, ang bahagi ng mansyon na bihirang puntahan. Isang lumang silid na laging nakasarado, parang ayaw maalala. Lumapit siya hindi dahil mausisa, kundi dahil may ilaw sa loob at may tao. Doon niya nakita si Gideon, mag-isa sa lumang nursery. Nakatayo siya sa gitna ng silid na may alikabok sa gilid ng mga laruan. Sa isang maliit na lamesa, naroon ang kahong-kahoy na tila sakrado sa katahimikan. Hawak niya iyon na parang madaling mabasag. Hindi niya alam kung dapat siyang umatras, pero narinig siya ni Gideon. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Gideon, hindi galit, pagod. Natigilan si Leah, nanginginig ang kamay. Sorry po sir, akala ko po may kailangan. Bukas po yung pinto. Tumingin si Gideon sa kahon, saka sa kanya. Wala kang nakita? Wala po, mabilis niyang sagot, pero tumingin siya sa paligid. Sir, tumutulo po yung bubong dito. Baka mabasa yung gamit. Sandaling tumahimik si Gideon. Parang gustong tumawa pero hindi lumabas. Gamit? Ulit niya. Mabigat. Oo, gamit. Lumapit si Leah sa gilid. Kumuha ng timba, inilagay sa ilalim ng tulo. Walang tanong, walang pakialam na kunwari, basta ginawa niya yung dapat gawin. At sa simpleng kilos na iyon, parang may naalalang bagay si Gideon, na minsan may taong nag-aalaga ng walang kapalit. Leah, tawag niya ngayon, mas mahina. Bakit ginagawa mo yan? Nalingon siya. Ano po sir? Yung pag-aayos, pag-aalaga. Tumigil si Gideon, parang nahihiya sa sariling tanong. Wala namang magpapasalangat sa'yo. Nang marinig iyon, kumirot ang dibdib ni Leah ng paraan na matagal na niyang iniwasan. Sir, sagot niya ng dahan-dahan. May mga bagay po kasi na kahit walang magpasalamat, kailangan pa rin gawin. Kasi kung wala pong gagawa, sino pa po? Hindi sumagot si Gideon, ngunit sa mata niyang sanay magtago ng emosyon, may bahagyang lamat. Hindi pa pagbagsak, pero simula ng pagbitak. Sa labas, patuloy ang ulan. Sa loob, ang dalawang taong magkaibang mundo ay nagkatapat sa isang silid na puno ng lumang alaala. At sa gabing iyon, kahit hindi pa sinasabi ng tadhana ang susunod, nagsimula ng gumalaw ang mga bagay ng matagal nang nakabaon.
Kinabukasan ng gabing iyon, parang hindi umalis ang ulan sa mansyon. Kahit humina na sa labas, nanatili ang bigat sa loob. Maaga pa lang, nagising si Lia sa tunog ng telepono sa may receiving area at sa mahinang sigaw ng guard na si Berto Sanggalang. Paglabas ni Lia sa koridor, nasilayan niya ang mga tauhan na nagmamadali. Si Kuya Tom na nakasabit pa ang susi ng van sa sinturon, si Manang Cora na hawak ang listahan ng stock sa kusina, at si Yanya na basa pa rin ng sapatos dahil sa putik sa hardin. Parang naging masigla ang bahay, pero hindi masaya. Yung klase ng galaw na may hinahabol na problema. Sa may dining area, naroon si Gideon Arcelana, nakatayo sa dulo ng mesa, hawak ang isang folder na parang mabigat na bato. Hindi siya nakaupo, hindi siya kumakain, nakatingin lang siya sa papel na tila doon nakasulat ang dahilan kung bakit hindi siya makahinga ng maayos. Sir, mahinang tawag ni Kuya Tom. Yung report po sa kargamento, may kulang. Sumunod ang boses ni Rodel Manabat mula sa kabilang dulo, yung accounting staff na laging parang may dalang kaba kahit nakapolo. 3 palet po sir, nakalag as dispatched pero wala sa receiving ng warehouse sa Kalamba. Hindi umimik si Gideon agad, kumarap lang siya, mabagal, tapos binitiwan niya ang tanong na parang masakit bitawan. Kailan pa to nangyayari? Nagdatinginan si Kuya Tom at Rodel. Si Rodel ang sumagot, halatang pinipili ang salita. May 2 beses na po nitong nakaraan, pero akala po namin delay lang. Main po may confirmation na. Nawawala talaga. Sa gilid ng sala, nakatayo si Alonso. Maayos ang suit niya pero ang ngiti niya hindi tugma sa seryosong usapan. Parang nanonood lang siya ng eksena na alam na niya ang ending. Normal sa logistics ang shrinkage, sabi ni Alonso sabay kumpas ng kamay na parang wala lang. Lalo na kung tagulan, baka sa truck, baka sa tao, baka sa driver. Napaangat ang tingin ni Kuya Tom. Sir, ilang taon na po ako dito? Exactly, ilang taon. Minsan habang tumatagal, mas nagiging kampante, mas nagiging maliksi. Naramdaman ni Lia ang pag-iinit ng batok niya habang nagliligpit siya ng baso sa sideboard. Hindi siya kasali sa meeting pero rinig niya ang bawat salitong may tinatagong paratang. Gusto niyang magsalita pero natutunan niyang sa mansyon na ito, ang maling sagot ay pwedeng magtanggal ng kabuhayan. Si Gideon ang unang sumagot at hindi siya sumigaw pero parang may dumurog sa hangin. Alonso, tigilan mo. Wala pang ebidensya. Huwag kang magbibintang. Ebidensya? Umismid si Alonso. Kuya, investor call mo mamaya. Ang gusto nila may masisisi. Ang gusto nila may kontrol ka. Sumingit si Charmaine luntok na parang sakto ang timing. Nakabihis siya parang pupunta sa magazine shoot, hindi sa bahay na may problema. Kasunod si Daisy Puno na may hawak na tablet. Gideon, malambing na tawag ni Charmaine, sabay lapit at haplos sa braso niya na parang karapatan. I heard about the missing pallets. Don't worry, we can handle this. I can call my friend in customs, baka may dumaan na hindi na log. Hindi siya pinansin ni Gideon. Charmaine, please. Nagtiili ng bahagya ang boses niya pero pinilit pa rin ang ngiti. I'm just helping. Habang nag-uusap ang mga nasa itaas, nag-iba ang eksena sa may kusina. Si Manang Cora ay nag-aabot ng tray kay Lia, ngunit maingat parang may pinapakiusap. Lia, bulong ni Manang. Mamaya magbaon ka ha, baka gabihin ka na naman sa paglilinis. At kung kaya mo, dumaan ka sa nanay mo. Napatingin si Lia. May kailangan po ba? Tumawag kahapon si Norma. Sabi niya ubo ng ubo. Tapos si Kezia, may bayarin sa school. Hindi na naman nakapagpadala si Ramon, no? Parang sinuntok ang sikmura ni Lia sa pangalan ng kanyang ama, si Ramon Marquez. Taong iniwan silang parang utang na hindi kayang bayaran. Tumandong si Lia, linunok ang pait. Opo Manang, mamaya po after chores. Ngunit bago pa man sumapit ang tanghali, dumating ang mas malaking bagyo. Hindi ulan, kundi tao. Dumating si Don Vincente Arcelana, tiuki ni Gideon. Sakay sa itim na SUV kasama ang 2 taong mukhang bodyguard pero nakabarong at isang sekretarya na si Ma'am Rina Sison na may hawak na folder at may mata na parang scanner. Narinig ni Lia ang yabag ng mga sapatos sa marmol. Narinig niya ang mabigat na pag-ubo ni Don Vincente habang pumapasok sa sala, parang hari sa sariling kaharian. Apo! Tawag ni Don Vicente kay Gideon.
kahit hindi naman siya lolo. May problema na naman ng negosyo at ikaw parang wala pa ring balak ayusin ang mas malaking problema. Anong problema? Malamig na tanong ni Gideon, pero halata sa tigas ng balikat niya na alam na niya ang kasunod. Tagapagmana, diretsong sabi ni Don Vicente. Board is restless. Investors are restless. Ang pangalan ng Arcelana kailangan ng direksyon. Sumingit si Alonso, parang masaya pa. Sabi ko nga kuya, hindi ka pwedeng laging multo. Si Charmaine, na kani parang nainis sa pagbaliwala ni Gideon, biglang kumintab ang mata. Lumapit siya kay Don Vicente at nagmano. Tito Vicente, good afternoon po. Good, sagot ng matanda, sabay tingin sa kanya na parang ina-assess ang produkto. At least, may isang tao dito na may sense of duty. Si Gideon, nakapamiwang na, tinignan si Don Vicente. Hindi duty ang pag-aasawa, tito. Kung wala kang utang sa pangalan mo, oo, pero nakikinabang ka sa pangalan, kaya may utang ka. At ang pinakamadaling solusyon, kasal, kay Charmaine, para tapos. Hindi ako magpapakasal para lang tumahimik kayo. Sa puntong iyon, biglang sumingit si Ma'am Rina, parang legal notice ang boses. Sir Gideon, may email po ang board. They're requesting a formal succession plan within the quarter. Otherwise, they'll call for a vote to reduce your operational control. Tumahimik ang sala. Si Leah, na nasa gilid lang para mag-abot ng tubig, biglang nanlamig ang kamay. Hindi niya alam ang lahat sa negosyo, pero alam niya ang ibig sabihin ng reduce control. Ibig sabihin, may mga taong gustong itulak si Gideon sa gilid ng sarili niyang kumpanya. Umiling si Gideon. So that's what this is about. About stability, giit ni Don Vicente. At stability requires family, requires heir, lalong-lalo na lalaki, para walang usapan, para walang kahinaan. Sa salitang lalaki, kumislot ang mata ni Gideon. Parang binalikan siya ng nursery, ng kahon, ng mga laruan. Parang biglang sumikip ang hangin. Ang sakit niyong magsalita. Biglang nasabi ni Gideon, pero kontrolado pa rin. Para kayong walang puso. Puso ang negosyo? Puso ang investors? Hindi. Numbers, legacy. At ikaw, mauubos ka kung ganyan ka. Sa likod, napansin ni Leah na naminginig si Rodel sa tabi ng pintuan, hawak ang clipboard. Hindi ito nanginginig dahil sa lamig, yung klase ng panginginig na may tinatago. Gideon, malumanay na tawag ni Charmaine, sabay lapit. I can help you. I've always been here. Ngunit bago pa man makasagot si Gideon, narinig nila ang mahinang boses ni Berto sa pinto. Sir Gideon, may tumawag po. Yung farm manager, si Engineer Pablito Reyes. May peste daw po sa taniman sa San Rafael. Kumakalat po. Parang sabay-sabay na bumagsak ang mundo. Nawawalang kargamento, pest outbreak, board pressure, at ngayon, matanda na naman na gustong kontrolin ang buhay ni Gideon. Leah, tawag ni Gideon, bigla na may hinahanap siyang bagay na matino sa lahat ng kaguluhan. Sir? Mabilis na sagot ni Leah, lumapit ng hindi nag-iisip. Tawagin mo si Kuya Tom, sabihin mo ihanda yung sasakyan. Pupunta ako sa San Rafael. Sumingit si Don Vicente, matalim ang tingin. Hindi ka pupunta. Investor call mo. Enough, putol ni Gideon. Biglang tumaas ng bahagya ang boses. Hindi siya sumisigaw, pero sa bahay na sanay sa katahimikan niya, ang konting taas ay parang lindol. Napatingin si Alonso kay Leah at doon sumingit ang isa pang talim na sanga ng problema. At yung mga tao dito, kuya, bantayan. May nawawala. Baka may kumukuha. Baka yung mga katulong. Tinamaan si Leah na parang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi niya alam kung bakit niya nasabi. Siguro dahil pagod na siya. Siguro dahil sa isang iglap, ang utang, ang ubo ni nanay, ang bayarin ni Kezia at bawat araw na nilulunok niya ang yabang ng iba, lahat iyon ay nagsiksikan sa lalamunan niya. Umangat ang kilay ni Alonso. Ay, defensive. Alonso, Maaring, sabi ni Gideon,
lumapit ng isang hakbang. Bakit lagi mong dinadamay ang mga tao ko? Dahil tao mo sila at responsibilidad mo sila. Sagot ni Alonso, sabay ngisi. Kung kaya mo ngang kontrolin ang negosyo, dapat kaya mo ring kontrolin kung sino ang malapit. Napatingin si Don Vicente kay Lia, parang biglang nakakita ng ideya. Ang tingin niya, hindi tao ang nakikita niya, kundi pagkakataon. Sino yan? Katulong, sagot ni Daisy, mabilis, si Lia. Huminga ng malalim si Gideon, parang pinipigil ang galit sa dibdib. Tito, huwag mo nang simulan. Ngunit si Don Vicente, parang nakahanap ng larong pwedeng ikutan ng ulo ng lahat. Kung ayaw mo kay Charmaine, edi bakit hindi yung nandyan? Kung gusto mo ng tagapagmana, may paraan. Napasandal si Charmaine, kunwaring nagulat pero ang mata niya kumislap sa inggit. Tito Vicente! Hindi ko sinasabing siya, dagdag ng matanda, sabay turo kay Lia na parang bagay. Sinasabi ko, kailangan mo ng anak, lalaki, kahit kanino pa manggaling. Parang may pumutok sa loob ni Gideon at sa gitna ng mga matang mapang-utos, mapanghusga at mapang-uyam, bigla siyang bumaling kay Lia. Nakita ni Lia ang pait sa mata niya, hindi para sa kanya, kundi para sa mundong gustong diktahan ang buhay niya. At doon, sa sandaling pinagtagpo ang desperasyon at pagod, binitiwan ni Gideon ng mga salitang hindi niya mismo akalaing lalabas. Kung mabigyan mo ako ng lalaking anak, papakasalan kita. Tumigil ang mundo. Napatakip si Manang Cora sa bibig sa gulat. Si Kuya Tom nakakapasok pa lang napahinto sa pinto. Si Charmaine namutla tapos biglang namula sa galit. Si Alonso ngumiti, yung ngiting parang may natupad na plano. Si Lia hindi niya alam kung paano hihinga. Parang lumubog ang sikmura niya, parang humiwalay ang paa niya sa sahig. Hindi niya naramdaman kung nabasag ba ang dignidad niya o kung may pinunit na bagay sa loob niya na matagal na niyang tinatahi. Sir, mahinang lumabas sa bibig niya, halos hindi boses. Si Gideon parang biglang natauhan sa sariling salita. Kumurap siya, mabilis, at sa unang pagkakataon, nakita ni Lia ang isang mayamang lalaki na talagang nawalan ng kontrol, hindi sa galit, kundi sa sakit. Huwag, mahinang sabi ni Gideon, hindi niya alam kung kanino, sa sarili niya ba o sa kanila. Huwag niyong gawing palabas ang buhay ko. Ngunit huli na, dahil si Daisy, nangiting parang may bagong chismis na ipapakalat, ay lumingon na kay Charmaine. At si Charmaine, kahit nang inginig sa galit, pinilit ngumiti sa harap ng lahat, ngiting mas mapanganib kaysa sigaw. Wow, sabi niya, mapagal, halatang pinipiga ang bawat salita. So yun pala ang gusto mo, Gideon. Akatulong. Si Don Vicente, parang satisfied. At least may direksyon. Si Alonso, lumapit kay Lia at bumulong ng hindi naririnig ng lahat pero sapat para maramdaman. Congratulations, bigla kang umangat. Sana kayanin mo ang taas. Hindi sumagot si Lia kasi sa sandaling iyon, hindi pag-angat ang naramdaman niya, kundi pagbagsak sa gitna ng mga matang handang lamunin siya. At habang nagkakatiginan ng lahat, alam ni Lia ang isang bagay. Mula sa araw na yon, hindi na siya basta katulong na tahimik. Naging sentro siya ng isang kaguluhang hindi niya hiningi. At sa mansyon ng Arcelana, ang mga salitang binitiwan ni Gideon ay hindi lang kondisyon, kundi simula ng digmaan ng mga chismis, inggit at kapangyarihang sisiguraduhing may mas masasaktan bago may gumaling. Hindi natapos ang araw sa salitang binitiwan ni Gideon. Para sa mga taong nakatira sa mansyon, parang may pumutok na balita na mas mabilis pa sa kidlat. At kahit lumipas ang ilang oras, hindi pa rin bumabalik sa normal ang hangin. May mga mata na nakasunod kay Lia habang naglalakad siya sa koridor, may mga bulong na sinasadyang lakasan para marinig niya. At may mga ngiting, hindi na itinago ang pangungutya. Sa kusina, tinapik ni Manang Cora ang braso niya. Lia, upo ka muna. Hindi umupo si Lia, parang natatakot siyang pag umupo siya, hindi na siya makakatayo. Manang, trabaho po. Trabaho pa rin, marining sabi ni Manang Cora, sabay tingin sa paligid na parang nagbabantay ng tenga. Pero tao ka rin naman. Sa kabilang mesa, nagpretend si Daisy na nag-aayos ng prutas, pero halatang nakikinig. Si Charmaine naman, mula sa sala, naririnig ang mahinang tawa niya na may halong pag-irita, parang nag-iinit ng plano. Lia, Bulong ni Kuya Tom nang dumaan. Kung may kailangan ka, sabihin mo. Huwag kang mag-isa. Salamat po kuya. Sagot ni Lia.
Pero parang hindi siya naririnig ng sarili niyang boses. At sa gitna ng lahat, si Gideon ay nagkulong sa opisina. Hindi siya lumabas para magpaliwanag, hindi rin siya nagutos na itigin ang chismis. Para siyang lalaking binitiwan ng isang salita dahil sa galit at pressure. At ngayon, gusto na lang burahin ang sarili niyang bibig. Kinagabihan habang nagwawali si Lia sa library, may dumating na mensahe mula sa guard na si Berto. Pinapatawag ka ni Sir Gideon. Namlamig ang palad niya. Akala niya tatanggalin na siya. O kaya magbibigay ng pera para manahimik. O mas masahol, ipapamukha sa kanya na wala siyang halaga sa salitang binitiwan nito. Pagpasok niya sa opisina, dim ang ilaw. Sa bintana, kita ang bahagyang hamog. Si Gideon nakatayo sa likod ng mesa. Hindi nakaupo. Parang ayaw niyang magmukhang amo sa usapang ito. Lia, sabi ni Gideon, mababa ang boses. I'm sorry. Tumigil ang mundo ni Lia sa dalawang salitang iyon. Hindi niya inaasahan. Hindi sa mansyong ito. Sir, hindi ko po alam kung ano ang dapat. Huwag. Putol ni Gideon, sabay haplos na noon na parang masakit ang ulo. I know what I said. I said it to shut them up, to end the conversation. But I used you, and that was wrong. Nakatayo si Lia sa harap niya, hawak ang dulo ng apron, parang kailangan niyang bagay na mahahawakan para hindi siya maniging. Sir, hindi ko po hiningit. I know, and that's why I'm apologizing. May katahimikan, hindi romantic, hindi rin dramatic na pang teleserye. Katahimikang may bigat ng hiya at bigat ng taong hindi sanay humingi ng tawad. Pero sir, biglang lumabas sa bibig ni Lia, mas matapang kaysa inaasahan niya. Kahit po nagsorry kayo, hindi na po mabubura yung narinig nila. At may mga taong gagamitin yun para saktan ako. Parang sinuntok ang dibdib ni Gideon. I won't let them. Paano po? Tanong ni Lia, hindi manunumbat kung di tunay. Paano po kung kayo mismo hindi kayo lumalabas? Hindi nyo sila sinasagot. Tumingin si Gideon sa kanya. Sa unang pagkakataon, may pag-aamin sa mata niya. Because I'm tired, Lia. I'm tired of being a board's puppet. I'm tired of my uncle treating my life like a business plan. Huminga ng malalim si Lia. Dapat tumahimik siya. Pero may bagay sa loob niya na kumikilos. Siguro dahil nakita niya ang kahinaan ni Gideon sa nursery. Siguro dahil pareha silang may sugat na hindi nakikita ng iba. Sir, mahinang sabi niya. Kung tired po kayo, baka kailangan niyo pong ayusin ang problema sa ugat, hindi yung tao sa paligid. Napatawa si Gideon pero maiksi lang. Parang natakot din siya sa sariling tawa. You sound like my therapist. Wala po akong pera para sa therapist, sagot ni Lia. At biglang lumabas ang isang maliit na ngiti. Saglit lang iyon pero sapat para mabasag ang yelo. Tumahimik ulit sila. Tapos si Gideon, tila nagdesisyon. There's another problem. The missing pallets. The farm pest. The board. Everything is connected. And someone inside is making it worse. Nang marinig iyon, tumuwid si Lia. Hindi siya eksperto pero nakita niya ang galaw ng tao sa bahay. Sir, si Alonzo po ba? Nagbago ang mata ni Gideon. You noticed. Hindi po ako nag-iimbento. Mabilis na sabi ni Lia. Pero may pattern po, sir. Kapag siya ang may schedule sa bodega, laging may nawawala. At kapag may problema, laging may masisisi. Driver, trabahador, katulong. Natahimik si Gideon tapos napatingin sa mga papel sa mesa. I've suspected, but suspicion isn't enough. Doon pumasok sa isip ni Lia ang isang pangalan. Hindi niya ito kilalang ng personal pero narinig niya kay Manang Cora noon sa isang gabi ng kwentuhan sa kusina. May isang batang abogado na mansang pumunta sa mansyon para sa minor case ng farm at nagpasalamat pa kay Manang Cora dahil pinakain siya. Attorney Siena Velasco po, biglang sabi ni Lia. Who? Attorney Siena Velasco. Ulit niya, mas malinaw. Bata pa po siya, pero matalino. Dati po siyang pumunta dito. May inaasikaso sa farm permit. Pinakain po ni Manang Cora. Sabi niya, kung may kailangan daw po, pwede siyang lapitan. Saglit na nag-isip si Gideon. Parang pinipili kung magtitiwala ba siya sa suggestion ng isang katulong. Pero ang katotohanan, wala na siyang ibang mapagpipilian na hindi kontrolado ng board o ng pamilya.
Call her, sabi ni Gideon sa wakas, but discreetly. Kinabukasan, sa isang maliit na karinderya sa labas ng village gate, hindi sa loob ng mansyon, doon nakipagkita si Leah kay Attorney Sienna. Bata ang mukha nito, pero matalas ang tingin. Naka-ponytail, simple lang ang blouse, at may dalang maliit na notebook na parang laging handang maglista ng problema ng mundo. Leah Marquez, tanong ni Sienna, sabay abot ng kamay. Manang Cora told me about you. Sabi niya, ikaw daw yung tahimik pero may paninindigan. Namula si Leah. Hindi po, basta po, kailangan ko lang ng payo. Umorder sila ng lugaw at tokwat baboy. Sa simpleng mesa, sinabi ni Leah ang lahat. Nawawalang pallets, paratang sa mga empleyado, at ang bigat ng pangalan ni Alonzo. Hindi niya ikinuwento ang linya ni Gideon. Hindi yun ang tunay na pakay niya. Ang pakay niya, proteksyon para sa mga taong laging napapahamak kapag may anomaliyang nangyayari. Ano ang ebidensya? Tanong ni Sienna. Wala pa po akong hawak, sagot ni Leah, pero may napapansin ako. Observations can lead to evidence, sagot ni Sienna. We need a trail, documents, logs, CCTV, witnesses. Pumikit si Leah sandali. Sir Gideon po, gusto niyang malaman ang totoo, pero takot siya sa pamilya niya. Tumanggo si Sienna, hindi nagulat. Normal yan, ang kalaban mo dito, hindi lang si Alonzo, sistema, power, yung mga taong sanampalataya na kapag mahirap ka, pwede nilang pisilin hanggang umiyak ka. Natahimik si Leah dahil alam niya yon. Sa utang pa lang ng tatay niya, pinipisil na siya ng buhay. Pagbalik niya sa mansyon, nagsimula ang tahimik na aksyon. Hindi drama, hindi pa ito pagsabog. Ito yung klase ng paghahanda na dahan-dahan, parang pag-iipon ng lakas. Una, kinausap ni Leah si Kuya Tom. Sa garahe, habang nagche-check ito ng langis ng van, lumapit si Leah. Kuya, bulong niya. Yung mga delivery schedule, may kopya po ba kayo? Napatingin si Kuya Tom. Bakit? Hindi po ako naghahanap ng gulo. Gusto ko lang pong malaman kung kailan laging nawawala yung kargamento. Suminghap si Kuya Tom tapos tumingin sa paligid. Leah, delikado yan. Alam ko po. Tumigil si Leah. Pero mas delikado po kung lagi na lang tayong tahimik kasi tayo po yung unang pinagbibintangan. Nabuntong hininga si Kuya Tom. Sige, may kopya ako. Pero ingat. Sunod, kinausap niya si Rodel. Sa may accounting room, nakita niya itong nag-aayos ng resibo, nanginginig ang kamay. Rodel, mahinang tawag ni Leah. Nagulat si Rodel. Leah, ano? Hindi po ako nandito para manumbat. Nandito po ako para tumulong kasi napapansin ko po parang lagi kang nakakabahan. Lumunok si Rodel. Wala, pagod lang. Rodel, dahan-dahan si Leah. Kung may nangyayari pong mali at alam mo, mas lalong lalakihan kung hindi mo sasabihin. Namula ang mata ni Rodel. Tumitig siya sa pinto, parang may taong pwedeng pumasok anumang oras. Hindi mo alam, Leah. May anak ako, may gamot. Kung magsasalita ako, may tutulong. Sabi ni Leah at sa unang pagkakataon, binanggit niya ang pangalang iyon ng may bigat. Attorney Sienna Velasco. Parang may kumagat sa dila ni Rodel. Abogado? Tumanggo si Leah. At si Sir Gideon, hindi niya gusto yung nangyayari. Hindi sumagot si Rodel, pero sa mata niya may dumaan na maliit na liwanag. Yung liwanag ng taong gusto nang kumawala pero natatakot. Habang nagtitipon si Leah ng piraso ng katotohanan, lumalalim din ang personal na sugat sa paligid niya. Si Charmaine, kasama si Daisy, sinimulan ang paninira sa kanya. Hindi pa lantaran, pero ramdam sa bawat araw. Isang hapon, habang nag-aayos si Leah ng dahon sa vase, lumapit si Daisy. Uy, Leah! Malakas ang boses, sinasadya para marinig ng ibang katulong. Kumusta na ang pagiging future Mrs. Arceliana? Napahinto si Leah. Daisy, trabaho ko to. Totoo naman, di ba?
Singit ni Daisy, nakangiti. Sabi ni Sir Gideon, papakasalan ka kapag... Tumigil ka. Mahina pero matalim na sabi ni Leah. Biglang tumawa si Daisy. Ay, galit. Baka naman kasi gusto mo rin. Hindi na nakapagsalita si Leah. Hindi dahil totoo, kundi dahil alam niyang kahit ano pang sabihin niya, gagamitin nila iyon. Sa gabi, bumalik siya sa quarters at tumawag kay Nanay Norma. Sa kabilang linya, ubo ng ubo ang nanay niya. Anak, mahina ang boses. Ayos ka lang ba diyan? May narinig ako. Si Kezia may kaklase daw siyang pinsan ng taga dito. Sabi may chismis. Napapikit si Leah. Nay, huwag niyo pong paniwalaan lahat. Magtatrabaho lang po ako. Yun lang. Leah, nanginginig ang boses ni Norma. Anak, huwag mong hahayaan na apakan ka. Kahit mahirap tayo, may dangal tayo. Doon, sa gitna ng simpleng payo ng isang inang may ubo pero matibay ang puso, naramdaman ni Leah ang desisyong tumitibay. Hindi siya papayag na ang buhay niya ay gawing bagay ng mga mayayaman. At sa kabilang banda ng mansyon, mag-isa si Gideon sa opisina, hawak ang lumang litrato ni Roxanne. Hindi niya binubuksan ang nursery, hindi niya binubuksan ang kahon, pero sa utak niya, paulit-ulit ang tanong na ngayon lang niyang hinayaang sumagi. Kung mali ang mga itinuro sa kanya, kung hindi malas ang babae, ano pa ang mali sa mga paniniwala ng pamilyang kinakapitan niya? Sa pagtatapos ng linggong iyon, dumating si Attorney Siena sa mansyon bilang consultant sa farm permits, kunwari. Dumaan siya sa kusina, nagmano kay Manang Cora at binigyan ito ng maliit na supot ng ensaymada. Manang, sabi ni Siena, utang ko to sa inyo, lagi niyo akong pinapakain noon. Ngumiti si Manang Cora. Ay nako, basta, ingat ka dito, maraming ahas. Tumanggo si Siena, saka tumungin kay Leah. Simulan na natin, bulong niya. At doon nagsimula ang tahimik na digmaan. Hindi suntukan, hindi barilan, kundi katotohanan laban sa kapangyarihan. At sa gitna nito, si Leah Marquez, dating tahimik na katulong, unti-unting natutong lumaban. Hindi para maging Mrs. Arcelana, kundi para maging tao sa mundong sanay gawing bagay ang mahirap. Simulan na natin, bulong ni Attorney Siena Velasco. At sa dalawang salitang iyon, parang may pinto sa loob ni Leah na matagal nang nakasara ang unti-unting bumukas. Pinto ng lakas ng loob, pinto ng paninindigan. Sa loob ng mansyon, naging parang anino si Siena. Hindi siya nagmamadali, hindi rin siya halata. Kapag may meeting si Gideon sa farm permits, nandoon siya. Kunwari, legal consultant. Kapag may inspection sa bodega, nandoon siya. Kunwari, checklist lang. Sa mata ng karamihan, isa lang siyang bisitang abogado. Sa mata ni Leah, siya ang ilaw sa dulo ng tunel na matagal nang madilim. Sa unang linggo, nagsimula ang pangangalap ng trail. Si Kuya Tom ang nagbigay ng mga kopya ng delivery schedules, maingat na nakatupi sa brown envelope. Leah, sabi ni Kuya Tom sa garahe, kapag nagpalpak to, ako unang nilang tatamaan. Alam mo yan, di ba? Opo. Sagot ni Leah, hindi umiiwas sa katotohanan. Pero kung walang gagawa, tayo pa rin ang tatamaan kahit wala tayong kasalanan. Mas pipiliin ko pong lumaban na may dahilan. Tumanggo si Kuya Tom, mabigat ang buntong hinima. Sige, pero ingat, si Alonso hindi yan basta tao. Laro ang buhay sa kanya. Kasunod, si Rodel, na dati nanginginig kapag binabanggit ang totoo, unti-unting nagbukas. Hindi siya biglang naging matapang. Ang tapang niya, dahan-dahan lang, parang taong matagal nang nilulunod pero ngayon lang nakita ng lubrig. Ako ang pinapapirma nila sa akin, pabulong niyang sabi kay Leah sa accounting room habang nakalak ang pinto. Pero hindi ako ang kumuha. Sila yun, si Sir Alonso at si Ma'am Charmaine. May contact sila sa labas. Ako lang ang ginamit. Bakit ka pumapayag? Tanong ni Leah, nangingililid ang luha sa galit at awa. May anak ako, sagot ni Rodel, namumula ang mata. Si Kyla, may asthma. Kung hindi ko bayaran yung inhaler, mamamatay. Wala akong ibang mapuntahan. Napaiyak si Leah ng tahimik. Hindi dahil mahina,
kundi dahil sa sobrang pamilyar. Utang, sakit, takot, mga pader na ginagawang hawla ang mahihirap. Hindi nagtagal, dumating ang unang solid na piraso ng ebidensya. Lumang CCTV footage mula sa bodegang hindi na halos ginagamit. Si Yanyan ang nakahukay nito dahil siya ang madalas na mag-ikot sa paligid. Ate Lia, sabi ni Yanyan. Bulong niya, hawak ang USB na parang bomba. Nakita ko, gabi to, yung araw na nawalan ng palet. May truck na pumasok, pero hindi dumaan sa main gate. Sa likod, sa may lumang daan. Nang mapanood ni Sienna ang footage, tumigil siya sa isang frame. Ito, sabi niya, sabay turo. Plaka, kahit malabo, pwedeng i-enhance. At yung taong yan, hindi driver nyo, ibang tao. Pero, dagdag ni Sienna, hindi pa rin sapat kung walang magpapatunay kung sino ang nag-utos. Kailangan natin ng witness, kailangan natin ng paper trail, kailangan natin ng dahilan kung bakit nakakalusot sila. At doon pumasok ang susunod na hakbang, ang inventory audit na kunwari ay para sa investors, pero ang totoo ay bitag. Si Gideon, sa gitna ng lahat, unti-unting bumabalik ang tindig. Hindi siya biglang naging bayani, pero sa bawat araw na nakikita niyang pinagtitripan si Lia, pinagbubuntungan ng mga trabahador at ginagawang puppet ang kumpanya niya, unti-unting umuusok ang dugo niya. Gideon, sabi ni Don Vicente sa isang meeting, huwag mong kalimutan kung sino ang nagbuo ng pangalan mo. Tumingin si Gideon sa matanda, malamig. At huwag mo ring kalimutan kung sino ang nagpapagod para mabuhay ang pangalan, hindi lang kayo. Sa kabilang dulo, si Charmaine at Daisy mas lalong lumala ang paninira. Minsan, sinadya ni Daisy na mahuli si Lia sa pantry, hawak ng 2 pandesal. Pandesal na pinabili lang naman ni Manang Cora para sa merienda ng mga trabahador. Ay, sigaw ni Daisy, sinadya. Nagnanakaw! O, tingnan nyo, sabi ko sa inyo eh. Nagkumpulan ng ibang kasambahay. Si Lia nanginginig, pero hindi na siya yung dati. Hindi na siya basta yuyuko. Huwag kang sumigaw, mahinahon ngunit matalim niyang sabi. May listahan si Manang Cora ng stocks, tanungin mo siya. Lumapit si Charmaine na parang reyna. Lia, nakakahiya ka. Akala ko ba ikaw yung pinili? Ganyan pala ang asal mo. Nagnanakaw. Napatingin si Gideon na sakto namang papasok sa koridor. Tumigil siya. Tumitig siya kay Lia, tapos kay Charmaine. Charmaine, sabi ni Gideon, kontrolado ang boses. Ang tawag sa ginagawa mo, harassment. Nanlaki ang mata ni Charmaine. Gideon, I'm protecting your household. Or protecting your ego, sagot ni Gideon. Huwag mong idamay ang mga tao ko. Doon unang naramdaman ni Lia na may nagbago. Hindi pa ito pag-ibig, pero may proteksyon. At sa mundong lagi siyang pinapabayaan, malaking bagay ang may taong tumindig. Ngunit ang tunay na pagsabag, dumating pagkalipas ng 2 buwan, sa araw ng audit. Nagpunta sa mansyon ng ilang third-party auditors na kinuha ni Sienna sa tulong ng kakilala niya sa City Hall at ilang investors na nag-announce ng surprise visit. Kasama rin si Engineer Pablito Reyes, farm manager, dala ang report sa pest outbreak. Sir Gideon, sabi ni Engineer Pablito, kumakalat po yung peste, pero may napansin po ako. Yung pesticide orders natin, kulang. Dapat marami tayong nasa inventory, pero wala sa stocks. Parang may naglabas. Nang marinig yon, kumislat si Gideon. So pati pest control ninanakaw. Kuya, sumingit si Alonzo, kunwari concerned. Baka naman mismanagement. Maraming tao dito. Mahirap bantayan. Tumingin si Gideon sa kanya, hindi na nagbubulag-bulagan. Oo, mahirap bantayan. Lalo na kung nasa loob ang salarin. Nag-iba ang ngiti ni Alonzo. Anong ibig mong sabihin? Wala, sa ngayon. Habang nagpapatuloy ang audit, sinadya ni Sienna na i-pull ang record sa isang particular na araw, yung araw na may nawawalang pallets, at yung araw na nagkaroon ng sudden schedule change. Lahat naka-attach. Gate logs, truck logs, warehouse receiving reports. At doon, lumitaw ang signatura. Rodel Manabat, basang-basa ni Sienna, sabay tingin kay Rodel. Ikaw, pumirma dito.
Namuti ang labi ni Rodel. Nanginginig siya, hawak ang clipboard. Tumitig siya kay Gideon, parang humihingi ng kapatawaran bago pa man humingi ng tulong. Rodel, mababa ang boses ni Gideon. Sabihin mo ang totoo. Sumingit si Don Vicente, galit. Hindi ito oras para sa drama. Ang investors. Investors can wait. Putal ni Gideon at sa pagkakataong ito, mas matalimang boses. I want the truth now. Naiyak si Rodel sa harap ng lahat. Auditors, investors, pamilya, bumagsak ang balikat niya. Ako po, pinipirma lang nila. Pag-amin niya, nanginginig. Hindi ko po gusto, pero si Sir Alonso po at si Ma'am Charmaine, may contact po sila. Sabi nila, kung hindi ako pumirma, tatanggalin ako. Hindi ko po kaya. May anak po akong may sakit. Nagkakulo. Narinig ni Leah ang biglang sigaw ni Charmaine. Sinungaling! Sigaw ni Charmaine, nanginginig sa galit. Gideon, he's framing me. Rodel, may ebidensya ka ba? Messages? Calls? Anything? Humugot si Rodel ng cellphone, parang mabigat na bato. Meron po, bulong niya. Mga texts at voice notes ni Daisy kasi siya po yung nag-aabot ng instructions. Napalingon ang lahat kay Daisy na kanina pa nakangisi. Bigla siyang nanlaki ang mata. Ha? Ako? Wala akong... Ngunit si Sienna, mabilis, kinuha ang phone at pinatugtog ang voice note. Lumingaw sa sala ang boses ni Daisy. Siguraduhin mong pipirma si Rodel. Sabihin mo kung ayaw niya yung inhaler ng anak niya, goodbye. Parang may bumagsak na plato sa katahimikan. Si Leah napapikit. Hindi dahil masaya, kundi dahil totoo pala talaga ang hinala niya. Ganito kalupit ang laro. Si Gideon, dahan-dahang tumingin kay Alonso. So, ikaw? Umangat ang baba ni Alonso, pilit kalmado. Kuya, you're overreacting. Daisy is... Anong overreacting? Sigaw ni Kuya Tom, biglang tumindig. Ilang beses mo kaming pinagbintangan. Ilang beses mo kaming pinahiya. Tom, shut up, sabi ni Alonso, matalim. No, sagot ni Gideon, malamig pero mabigat. Let him speak. At doon, parang domino, nagsalita ang iba. Si Yanyan naglabas ng USB, ipinakita ang CCTV. Si Engineer Pablito nagbigay ng farm delivery anomalies. Maging si Berto, guard, nagsabing may mga pagkakataong pinapapasara ni Alonso ang isang gate for maintenance tuwing gabi ng shipment. Sa harap ng ebidensya, si Charmaine hindi na napigilan ang galit niya at doon siya nagkamali. Tumayo siya at sinampal si Daisy. Bakit mo sinabi yon? Bakit mo inilaglag ako? At sa impulsive niyang aksyon, lumitaw ang totoong mukha niya. Hindi inosente, hindi concerned, kundi taong sanay mag-utos at manakit. Enough. Mahina pero matalim na sabi ni Sienna. We have enough for filing. Mungit hindi patatos ang gulo dahil si Don Vicente, imbis na mahiya, biglang sumugod kay Gideon. Ano to? Pinapahiya mo ang pamilya sa harap ng investors? Sigaw ni Don Vicente. Si Gideon, hindi na umatras. Mas pinapahiya nyo ang pamilya dahil sa kasakiman nyo. Kasakiman? Nanginginig si Don Vicente. Lahat ng to para sa legacy, para sa tagapagmana. At sa salitang tagapagmana, bumalik sa isip ni Leah ang linya ni Gideon, yung kondisyong na naging dahilan ng chismis. Naramdaman niyang hindi pa ito tapos kasi kahit bumabagsak na ang mga kontrabida, may mas malaking halimaw pa, ang lumang paniniwala ng pamilya. At doon, sa gitna ng audit chaos, dumating ang pinakamapait na suntok kay Leah mismo. Lumapit si Don Vicente sa kanya, tinitigan siya na parang dumi sa sapatos. Ikaw, sabi niya, mababa pero mapanaksak. Ikaw ang ugat ng kaguluhan. Kung hindi ka pumasok dito, hindi maglalabas ng salita si Gideon. Hindi magkakagulo. Nanginginig si Leah. Gusto niyang sumagot pero mas nauna si Gideon. Huwag mong idamay si Leah, mariing nasabi ni Gideon. Kung may ugat, kayo yon. Kayo ang ugat ng takot ko.
Kayo ang nagturo sa akin na may halaga lang ang lalaki. Kayo ang... Hindi natuloy ang salita niya dahil si Don Vicente naglabas ng isang papel, lumang dokumento, parang hawak niyang bala. Alam mo ba na may utang ang pamilya niyang yan? Utang ng ama niyang, Ramon Marquez. Kung gugustuhin ko, isang pirma ko lang, mawawala trabaho niya, mawawala bahay nila. Pipili ka, siya o ang kumpanya. Namlamig ang mundo ni Lia. Utang. Lagi na lang utang. Si Gideon napatingin kay Lia at sa mata niya may pagpipilian. Hindi pa siya nagsasalita pero ramdam ni Lia na ang susunod na hakbang ay maaaring magbago ng buhay niya o magwawasak nito. At sa gabing iyon, matapos umalis ang investors at auditors, matapos sumiklab ang mga sigawan at banta, tinawag ni Don Vicente ang security at sa isang utos na parang simpleng pagtatapon ng basura, sinabi niyang, "Paalisin niyo ang katulong. Ngayon din." Hindi na nakahinga si Lia. Naramdaman niyang hinawakan siya ng isang guard, narinig niya ang hikbi ni Manang Cora sa kusina, narinig niya ang galit na mura ni Kuya Tom. "Sir Gideon." Sigaw ni Manang Cora. "Huwag niyo pong hayaang ganyan!" Tumayo si Gideon sa gitna ng sala, parang bato. Tumingin siya kay Don Vicente, tapos tumingin kay Lia. At sa isang iglap, alam ni Lia na kahit gaano kalakas ang ebidensya laban kina Alonzo at Charmaine, may isa pang laban na hindi tungkol sa korte, kundi tungkol sa kung sinong may kapangyarihang magdesisyon, kung sino ang may karapatang manatili sa mundong ito. Paalisin niyong katulong, ngayon din. Sa isang utos ni Don Vicente, parang bigla nang naging mabigat ang hangin sa sala. Naramdaman ni Lia ang higpit ng kamay ng guard sa braso niya. Hindi naman masakit, pero sapat para ipaalala kung gaano kadaling itulak palabas ang isang tao kapag wala kang pangalan, wala kang pera, at wala kang kakampi sa papel. "Sir Gideon," nanginginig na tawag ni Manang Cora mula sa kusina. Parang nanay na nakikiusap para sa anak. "Huwag niyo pong hayaang ganyan." Si Kuya Tom, namumula ang mata, lumapit ng isang hakbang. "Kung aalis si Lia, aalis din ako. Huwag niyong gawing tapo ng tao dito." Si Yanyan, hawak ang sombrero, nakatungo pero halatang nanginginig ng galit. Si Rodel, halos hindi makahinga, parang gustong lumuhod sa hiya dahil siya ang naging susi sa katotohanan, pero si Lia ang tinamaan. At sa gitna ng lahat, si Gideon Arcelana, nakatayo, tahimik, parang bato sa gitna ng rumaragasang ilog. Tumingin siya kay Don Vicente, tapos tumingin siya kay Lia. Hindi ito tingin ng amo sa katulong. Tingin ito ng taong pinipili kung lalaban ba siya sa sariling dugo. Hindi. Bigkas ni Gideon sa wakas, mababa pero malinaw. Hindi niyo siya papaalisin. Umangat ang kilay ni Don Vicente. "Anong sinabi mo?" "Hindi niyo siya papaalisin." Ulit ni Gideon, mas matigas ang boses. "Kung may dapat umalis, yung mga gumamit ng kumpanya ko para magnakaw. Hindi yung taong tumulong mabunyag ang totoo." "Gideon," sumingit si Don Vicente, pabulong pero nanunugat. "Isang pirma ko lang. Yang utang ng pamilyang yan, mawawala ang bahay nila, mawawala ang lahat." Napapikit si Lia. Utang, lagi na lang utang. Parang kahit anong sipag, babalik at babalik ang tali sa leeg niya. Si Gideon hindi umatras. "Kung gagamitin mo ang utang para takutin siya, mas lalo kong ipapakita sa buong board kung gaano ka bulok." Nagbago ang mukha ni Don Vicente. "Pinapahiya mo ako?" "Hindi," sagot ni Gideon, malamig. "Pinapakita ko lang ang totoo." Sandaling natahimik ang sala, ngunit alam ni Lia, kahit nanalo si Gideon sa sandaling iyon, hindi pa tapos. Ang mga tulad ni Don Vicente hindi umaatras. Umiikot sila, naghihintay ng pagkakataon. Kinabukasan, nagsimulang gumalaw ang gante. Hindi na sigawan sa sala, kundi sulat at tawag at koneksyon. May notice na dumating sa quarters ni Lia. Final demand sa utang ni Ramon Marquez. May deadline, may banta ng kaso. Kasunod, may text si Kezia sa kanya. "Ate, may pumunta sa school.
Sinabi nila baka hindi na ako ma-enroll kung hindi tayo magbayad. Sa kusina, humawak si Manang Cora sa kamay ni Lia. Anak, hindi na to biro. Oo po, sagot ni Lia, naninginig ang boses. Pero, hindi rin po ako susuko. Dumating si Attorney Sienna, dala ang folder na mas makapal pa sa takot nila. Lia, mahinahon niyang sabi, I can fight the death harassment, pero kailangan nating tanggapin kung ang kalaban mo may pera at koneksyon, lalapit at lalapit sila. Maghahanap sila ng paraan. Anong gagawin ko? Tanong ni Lia, halos pabulong. Napatingin si Sienna kay Gideon na nasa dulo ng hallway. Minsan, sabi ni Sienna, ang pinakaligtas na paraan, umalis muna. Hindi para tumakas, kundi para mabuhay. Para hindi ka nila mabali habang hindi pa tapos ang laban. Hindi gusto ni Lia ang idea. Pero nang gabing iyon, tumawag si Nanay Norma na halos hindi na makapagsalita sa ubo. Anak, may lalaki dito kanina. Sabi, kung hindi tayo magbabayad, kukunin ang mga gamit. Natatakot ako. Doon bumigay ang dibdib ni Lia. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa pamilya niyang laging sinasalo ang bagyong hindi nila pinili. Kinabukasan, sa maliit na opisina ni Gideon, tahimik silang nagharap. Walang drama, pero bawat salita parang may dugo. Lia, sabi ni Gideon, I can pay it. Umiling si Lia. Sir, hindi po. Kasi kapag binayaran nyo, sasabihin nila, kaya ko lang nabuhay dahil sa inyo. Habang buhay na po akong uutusan ng kwento nila. Then, let me protect you. Mariing sabi ni Gideon, may lamat ng boses. I started this. I said that stupid line. You're the one suffering. Huminga ng malalim si Lia. Sir, protektahan niyo po ako sa tamang paraan. Tulungan niyo po yung kaso laban kina Alonso at Charmaine. Huwag niyo pong hayaang magtago sila. Yun po ang proteksyon na hindi nakakababa. Tumingin si Gideon sa kanya ng matagal, parang may hinahanap na sagot sa loob ng mata niya. If you leave, will you come back? Hindi sumagot si Lia agad dahil kahit gusto niyang sabihing, oo, natatakot siya sa salitang pangako kapag mahirap ka. Pero sa dulo, ang sinabi lang niya ay totoo. Babalik po ako kung buhay pa po ako sa laban na to. Ilang araw matapos noon, umalis si Lia sa mansyon. Hindi siya pinaalis ng may sigaw. Umalis siya ng may bitbit na 2 bag. May yakap ni Manang Cora, may tapik sa balikat ni Kuya Tom, at may tingin ni Gideon na parang gustong sabihin ng lahat pero walang lumabas. Anak, bulong ni Manang Cora habang yakap siya. Huwag kang mahihiyang magsimula ulit. Manang, salamat po sa lahat, higpi ni Lia. Dangal lang ang baon mo, sagot ni Manang Cora. Pero minsan, yun ang pinakamabigat at pinakamahalaga. Lumipat si Lia sa maliit na inuupahang kwarto malapit sa palengke at nagtrabaho sa panaderiya ni Mang Vito Sarmiento. Amoy tinapay ang mundo niya ngayon. Mainit, simple, pero totoo. Dito, hindi siya tinatawag na katulong. Tinatawag siyang Iha. Iha Lia, sabi ni Mang Vito habang nagbibilang ng pandesal. Hindi ako mayaman, pero dito, hindi ka aapakan. Yun lang po ang kailangan ko, sagot ni Lia. Pinipilit na ngumiti kahit may lungkot pa rin sa mata. Habang nagluluto siya ng tinapay sa madaling araw, nagpapatuloy naman ang laban sa korte. Si Attorney Sienna ang nag-file ng kaso. Hawak ang CCTV, logs at testimonya. Si Kuya Tom at Manang Cora, kahit wala na sa mansyon, tumayong saksi. Si Rodel, sa wakas, pinili ang totoo kahit nanginginig. Ma'am, sabi ni Rodel kay Sienna sa isang hearing, handa po akong magsalita kahit mawalan ako ng trabaho. Basta huwag niyo lang pabayaan yung anak ko. Hindi kita pababayaan, sagot ni Sienna, matatag. Dahil ang batas, hindi lang para sa may pera. Lumabas ang balita sa media, hindi dahil gusto nila, kundi dahil may investors na nadamay at may publiko nang nakatingin. Si Gideon, halip na magtago, humarap sa press. May naganap na pandaraya sa loob ng kumpanya. Sinabi niya sa harap ng kamera, at hindi ko ito tatakpan kahit pamilya ko ang involved.
Sa gabing iyon, habang nanunood si Lia sa maliit niyang cellphone sa panaderya, nanyinig ang kamay niya. Hindi siya nasanay na may taong lumalaban sa sariling pamilya para sa tama. Ngulit ang pinakamalaking pagbabagong dumating kay Lia ay hindi galing sa media. Galing ito sa sariling katawan. Isang umaga, nahilo siya habang nagmamasa. Parang umikot ang panaderya. Naupo siya, pawis na pawis. "Lia!" sigaw ng kasamang tindera, si Bebang Kilatan. "Ayos ka lang ba?" "Okay lang." Pinilit niyang sagot, pero hindi siya okay. Nang magpatingin siya kay Doc Marga Hilario, ang doktor na kilala ni Sienna, tahimik ang klinik, amoy alkohol at may tunog ng maliit na electric fan. "Lia," mahinam na sabi ni Doc Marga matapos ang test, "buntis ka." Parang bumagsak ang mundo at sabay ring talang bumagsak may sumindi na loob na ilaw. Buntis. Hindi niya prinano, hindi niya hiniling, pero totoo. "Dok," pabulong niyang tanong, "okay po ba yung baby?" "Okay, pero stress ka. Kailangan mong alagaan ang sarili mo." Lumabas si Lia ng klinik na parang lutang. Sa labas, may araw, may jeep, may buhay na tuloy-tuloy kahit gusto mong huminto. Tumawag si Lia kay Attorney Sienna. "Sienna, buntis ako." Sandaling katahimikan sa linya, tapos naging malumanit na boses ni Sienna. "Okay, one step at a time. Hindi ka mag-isa." Ang tanong na mas hirap, sasabihin ba niya kay Gideon? Hindi siya sumagot agad. Lumipas ang ilang linggo. Hanggang sa isang araw, hindi na niya kinaya. Nagkita sila sa isang tahimik na coffee shop. Hindi mansyon, hindi courtroom. Isang lugar na parang neutral ground. Pagpasok ni Gideon, halata ang pagod. Pero nang makita niya si Lia, tumigil siya. Parang may sakit na gumapang sa dibdib. "Lia?" Mahinang sabi niya. "You look thinner." "Marami pong nangyari," sagot niya. Piniling wag maging marupok sa unang salita pa lang. Umupo si Gideon. "How are you?" Huminga ng malalim si Lia. "Sir, may sasabihin po ako. Pero bago po yun, gusto kong malinaw. Hindi ko po ito ginagamit para humingi ng pera o posisyon." Tumigas ang panga ni Gideon. "Tell me." "Totoo po, bubuntis po ako." Parang tumigil sa paligid. Tumitig si Gideon sa kanya parang hindi makahinga. "Are you sure?" Mahinang niyang tanong. Tumanggo si Lia. "Opo." Napatayo si Gideon. Naglakad palayo ng kaunti, parang naghahanap ng pader na masasandalan. "My God!" "Sir," mabilis na dagdag ni Lia, "hindi po ako humihingi ng kahit ano. Gusto ko lang, alam niyo." Bumalik si Gideon sa harap niya, mata niyang namumula. "I'm not angry. I'm terrified." "Pareho po tayo," sagot ni Lia, at sa unang pagkakataon, umiyak siya sa harap niya. Makalipas ang 2 buwan, dumating ang ultrasound. Kasama si Gideon, tahimik silang nakaupo sa klinik ni Doc Marga. Naroon din si Sienna, parang kapatid na bantay. "Okay," sabi ni Doc Marga nangangiti. "We can see the baby clearly." Hawak ni Lia ang bedsheet, parang hawak niya sa mahig ang sarili niyang tapang. Si Gideon naman, nakadikit ang kamay sa upuan, nanginginig. "Doc," bulong niya. "Boy?" Tumigil si Doc Marga sandali, saka ngumiti ng mas malawak. "Girl!" Napapikit si Gideon. Akala ni Lia, babagsak siya. Akala niya, ito ang sandaling babalik ang takot ni Gideon sa lumang pamahiin ng pamilya. Pero nang dumilat si Gideon, hindi galit ang nasa mata niya. Hindi rin pagkadismaya. Parang may lumabas na matagal na niyang ikinulong. "Girl?" Pabulong ng Gideon. Tapos tumawa siya ng maiksi, tawang may luha. "A girl." Tumingin siya kay Lia. "Lia, I'm sorry. I was raised to believe a girl is a weakness. But looking at that screen, I feel like she's the strongest thing I've ever seen." Napaiyak si Lia, hindi na kayang pigilan. At si Sienna, tahimik lang na tumundo, parang sinasabing, "Ito na yung pagbabago." Hindi lumipas ang lahat ng walang laban. Nang malaman ni Don Vicente ang pagbubuntis, sinubukan niyang gamitin yon bilang panakot. "Gideon," sabi ni Don Vicente sa isang harapang usapan, "kung babae yan, lalo kang babagsak sa board."
Si Gideon tumayo ng tuwid. Kung babae siya, mas lalo kong ipaglalaban. Huwag kang tanga, singal ng matanda. Legacy ang usapan, hindi legacy ang pamahiin. At kung kailangan kong pumili, pamilya ko yung bubuuin ko, hindi yung pamilyang sumira sa akin. Sa huli, bumagsak ang mga kontrabida sa hustisya. Si Alonso, nahatulan sa kasong fraud at qualified theft. Hindi dramatic na kulungan agad kinabukasan, pero dumaan sa proseso, sa hearings, sa ebidensya. Si Charmaine, nasampahan ng estafa at conspiracy. Si Daisy, naging state witness para makabawas sa parusa. At doon niya unang natutunan na ang utos ng amo ay hindi proteksyon kapag ikaw ang tinuturo sa dulo. Si Don Vicente, dahil sa edad at koneksyon, hindi nakulong, pero nawala ang kapangyarihan. Tinanggal siya sa board sa ilalim ng pressure ng investors at sa publiko, siya ang naging mukha ng lumang sistema na nabunyag. Lumipas ang mga taon. Nanganak si Leah sa isang ospital na hindi mamahalin pero malinis at tahimik. Kasama niya si Nanay Norman na gumaling na ang ubo dahil natulungan ni Doc Marga sa health program. Si Kezia na nakatapos na sa school dahil sa scholarship na inayos ni Sienna. At si Gideon na halos hindi makapaniwala sa maliit na kamay na humawak sa daliri niya. Amihan, bulong ni Leah habang hawak ang sanggol. Yun ang pangalan. Amihan Arceliana. Dagdag ni Gideon, nanginginig ang boses. Hindi dahil sa apelido, kundi dahil may bagong hangin. Sa ilalim ng Arcelana Foundation, naging mas malawak ang mundo. Scholarship para sa mga anak ng trabahador, health missions na pinamunuan ni Doc Marga, legal aid na hawak ni Sienna, livelihood sa pakikipagpartner kay Mang Vito at sa mga kooperatiba sa probinsya. Si Kuya Tom, naging logistics supervisor. Si Manang Cora, head ng community kitchen program. Si Yanyan, farm supervisor na may sariling maliit na lupang pinaupa sa kanya. At sa isang maliit na chapel sa probinsya kung saan lumaki si Leah, dumating ang araw na hindi enggrande pero totoo. Walang fireworks, walang artista, pero may mga taong pinili ang isa't isa kahit pinilit silang paghiwalayin ng mundo. Sa altar, nakatayo si Gideon, nakabarong, hawak ang kamay ni Amihan na nakaputiring damit. Si Leah, simple ang gown, may luha sa mata pero hindi luha ng takot, luha ng pag-akyat matapos ang napakahabang paglalakad. Handa ka na? Bulong ni Sienna kay Leah habang inaayos ang belo. Hindi ko alam kung kailan ako naging handa, sagot ni Leah, naningiti sa pagitan ng luha. Basta, nandito na. Pagharap niya kay Gideon, mahina nitong sinabi, hindi ko alam kung paano magpamilya noon, pero gusto kong matutunan. Kasama mo. Tuturuan kita, sagot ni Leah, sabay tingin kay Amihan. Kasama natin. At sa huling sandali, habang tumutugtog ang simpleng awit, naramdaman ni Leah ang tunay na improvement ng kwento niya. Hindi na siya babae na binabata sa utos ng mayayaman. Hindi na siya katulong na pwedeng itapon. Isa na siyang ina, isa na siyang babae na may boses, at isa na siyang tahanan. Tahanang hindi nakabase sa kasarian ng anak, kundi sa tapang na bumuo ng buhay mula sa guho.